Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ang balita ngayon, 15 minutes ago. Title, Guanzon nagbabala. Huwag bigyan ng travel permit si Martin Luther. Hindi na yan babalik. Muling umingay sa social media si dating COA, COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon matapos maglabas ng matinding babala laban sa umano'y planong pag-alis ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang post sa X, dating Twitter, direkta niyang tinawag si Martin Luther, ang dating leader ng Kamara, kasabay ng panawagan kay Speaker Bogie D. na huwag umanong payagan ang paglalabas ng travel permit. Ito ang post ni Atty. Guanzon. Speaker D, kung bibigyan mo ng travel permit si Martin Luther, hindi na yan babalik. Pupunta siya sa abroad para ayusin at iligtas ang mga nakaw niyang yaman na itatago sa mga account niya abroad. Nag-ugat ang pahayag ni Guanzon sa ilang ulat na posibleng hihingi umano si Romualdez ng permiso upang makalabas ng bansa sa gitna ng flood control scam investigation ng Independent Commission for Infrastructure para sa kanyang medical procedure. Okay. So, October 22, nakatakda ng babalik si dating Speaker Romualdez sa ICI para sa hearing. Kaya lang, biglang nag-request ang kanyang kampo ng postponement dahil yung araw na yon naka-schedule siya na mag-undergo ng medical procedure. So ngayon, October 25 naman. Anong nangyari? Natuloy ba yung medical procedure? Wala bang karapatan ng taong bayan na malaman yung transparency ba? Yung detalye, pwedeng hindi kasi privacy details na yun. Yun lang. Sang hospital, mga ganun lang ba? Tapos, yung certification, pahayag ng doktor na okay siya, ligtas siya, mga ganun lang dahil he is a public official. Sinisildohan siya ng taong bayan. Kailang tayo po, taxpayers, we are kept on the dark. Ang tanong dyan is, totoo ba na mayroon siyang sakit? Yan ang tanong eh. Kagaya ni dating Congressman Saldico. Biglang umalis sa bansa bago pumutok ang marunong din nakatunog sila siguro na puputok na ang isyo, hindi na mapigilan kaya umalis. Kaya hindi na niya kailangan meron siyang travel binigyan siya travel authority ni dating Speaker Romualdez. Script ba yun? Umalis siya ng bansa. Yun, may sakit daw sa puso. Daw. But up to now, wala pang naipapakita ang kampo ni Saldico na medical resibo ba na totoong may sakit. Paano yung sakit? May picture lang siya na merong brace sa liig. Kung may sakit ka sa puso, bakit sa liig ang may brace? Di ba? Layo. Tapos, pabiyahe-biyahe. Nakita siya ng mga kababayan natin sa Portugal.
nakita siya sa Spain, nakita siya sa Paris, France. Ayun. But lately, wala na. Maingat na siya. Hindi na natin namomonitor kung nasaan. Wala na tayong update kay Dean Chase. Okay, balik tayo kay Speaker Romualdez. Ano ba talaga ang kalagayan ng kanyang health? Hindi pa pwedeng i-require ng ICI na mag-submit siya ng medical certificate. Yun lang. Kahit hindi yung detalyado kung ano yung ano niya. Yung patutuo lang ng doktor nga nag-undergo siya ng medical procedure. Example, St. Luke Hospital. This is to certify that Martin Romualdez underwent procedure on this day. Gano'n lang. Para totoo na ano. So, kailan siya ulit mag-a-appear sa ICI? Tapos, yun ang gusto kong sana matuloy yung plano ng ICI na i-live stream na nilang kanilang hearing. Kasi ang gusto ko si Martin Romualdez mapakinggan. Gusto kong marinig yung tanong ng mga commissioners. Ano naman ang isasagot niya? Yun ang kagandahan ng live stream. Ito, parang good news ito. Dahil sigurado na ata na babalik as chairman ng Blue Ribbon Committee si Senator Lacson. November 10, bubutuhan na siya. Siya nang ilalagay. So, November 14, yan na. Meron ng hearing ng Blue Ribbon at meron daw very important witness. So, medyo may pasabog. Ano kaya itong very important witness para matukoy ang mga salarin, mga mastermind o nakakatakot? Opinion ko lang ito. Pangamba. Baka mamaya yung very important witness na i-present, ang tukoy nun is para sirain ang testimony ni Orly Gutesa. Huwag naman sana. Si Orly Gutesa, sa pananaw ko lang, opinion ko lang, voluntaryo na nagsalita dahil napakahirap yung ginawa niya. Anong mapapala niya? Binayaran ba siya? Sino ang nagbayad? Hindi ako maniwala na babayaran siya ni Congressman, dating Congressman Defensor. Hindi ako naniniwala na babayaran siya ni Senator Marcoleta. Naniniwala ako sa kanya na out of love of country, love of his children, kaya isiniwalat niya yung nalalaman niya. So ngayon, medyo nagkaroon ng lamat kanyang credibility dahil sa kanyang sinumpaang salaysay na diniscourage ng nag-deny yung abogada. So sana sa November 14 ma-clear up na lahat ng issue. Good luck po kay Senator Ping Lacson sa pagbabalik sa Blue Ribbon Committee. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa ating channel.